What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Paano kung kayang kontrolin ng mga tao ang oras? Isipin mo ito. May ilang siyentipiko na lumikha ng isang makina na kayang manipulahin ng oras. Bumuo sila ng isang lihim na ahensya upang iligtas ang mga tao mula sa kamatayan na dulot ng paglalakbay sa oras. Ngunit naniningil sila ng napakalaking halaga para sa kanilang serbisyo. Ipinadadala nila ang mga taong ito sa mga paralel na universo kung saan maaari silang mabuhay. Ngunit gaano ba talaga kadaling kontrolin ng oras? Nagsisimula ang kwento sa isang babae na naghihintay ng elevator habang hinahangaan ang kanyang bagong engagement ring. Nadulas ang singsing mula sa kanyang kamay at nahulog sa ilalim ng elevator. May isang empleyado na bumaba upang tulungan siya. Nahanap nila ang singsing, ngunit bago sila makalabas, naputol ang kable ng elevator at bumagsak ito na ikinamatay nilang dalawa. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa 33 araw na nakalipas. Sa sandaling namatay ang babae, natukoy ng isang lihim na laboratorio ang kanyang pagkamatay. Alam na nila na mamamatay siya sa isang aksidente sa elevator makalipas ang 33 araw. Tinawagan ng lihim na ahensya ang isa sa kanilang mga ahente, si Connor, at sinabing kailangan niyang iligtas ang kanilang kliyente. Nakatira si Connor kasama ang kanyang asawa na si Hailey at pareho silang mga ahente ng lihim na ahensya na nagliligtas ng mga buhay sa pamamagitan ng paglalakbay sa oras. Alam na ng ahensya kung kailan at paano mamamatay ang babae, kaya agad ginamit ni Connor ang time machine upang maglakbay sa sandali bago bumagsak ang elevator. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang hilahin palabas ang babae bago bumagsak ang elevator kaya nailigtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, ang parehong empleyado na tumulong sa kanya ay namatay. Napagtanto ng babae na si Connor ay isang ahente mula sa lihim na ahensya kung saan siya kumuha ng insurance kapalit ng malaking halaga ng pera. Tinanong ni Connor kung bakit hindi niya iniligtas ang ibang lalaki. Sinabi ni Connor na hindi kliyente ng ahensya ang lalaki at hindi sila nakikialam sa ibang mga insidente. Paano nga ba gumagana ang ahensyang ito? Alamin natin. Isang babae na nagngangalang Miranda ang nanunood ng isang patalastas na tampok si Dwayne Johnson. Sa patalastas, ipinaliwanag niya kung paano natuklasan ng ahensya na tinatawag na lifeline ang paglalakbay sa oras at kung paano nila maaaring ipagpaliban ang pagkamatay ng mga tao kapalit ng pera. Gayunpaman, lihim na nagpapatakbo ang ahensyang ito at iilan lamang ang may alam tungkol dito. Pinag-iisipan ni Miranda kung magbabayad ba siya para sa serbisyong ito nang lapitan siya ni Jasmine, isang bagong ahente ng Lifeline. Ipinaliwanag ni Jasmine na nag-i-implant sila ng tracker sa kamay ng kanilang kliyente upang masubaybayan ng ahensya ang mga ito. Kung isang kliyente ay nakatakdang mamatay sa isang aksidente, makakatanggap ang ahensya ng abiso 33 araw bago ito mangyari. Pagkatapos ay gagamit sila ng paglalakbay sa oras upang iligtas ang kliyente mula sa pagkamatay sa aksidenteng iyon. Dahil kumbinsido, nagpasisya si Miranda na magpa-implant ng chip. Pagkatapos nito, tinawag ni Nathan ang may-ari ng Lifeline, si Jasmine, sa kanyang opisina. Ipinaliwanag niya kung paano niya itinatag ang buong lihim na ahensya. Kapalit ng malaking halaga ng pera, pinipigilan nila ang pagkamatay ng mga tao sa pamamagitan ng paglalakbay sa oras. Binigyang diin ni Nathan kay Jasmine ang kahalagahan ng pagtatago ng kanilang kakayahan sa paglalakbay sa oras mula sa publiko. Ipinaliwanag pa ni Nathan na ang aparatong ini-implant sa mga kliyente ay nagpapadala ng impormasyon 33 araw pabalik sa nakaraan kung kailan at paano sila mamamatay. Pagkatapos ay nagpapadala ang ahensya ng isa sa kanilang mga ahente 33 araw sa hinaharap patungo sa eksaktong lugar kung saan nakatakdang mamatay ang kliyente. Para dito, gumagamit sila ng isang special na time jump machine na nilikha ng isang siyentipiko na nagngangalang Jay. Gayunpaman, ang makinang ito ay nagpapahintulot lamang ng paglalakbay patungo sa hinaharap at hindi pabalik sa nakaraan. Kaya naman, ang sinumang ahente na pumunta 33 araw sa hinaharap upang iligtas ang isang kliyente ay hindi na makakabalik sa kasalukuyan. Kailangan nilang manatili sa panahong iyon sa hinaharap.
Nagulat si Jasmine at tinanong ni Nathan kung bakit kailangan pa nilang pumunta sa hinaharap kung alam na naman nilang may mamamatay makalipas ang 33 araw. Iminuha ni Nathan na hindi uubra ang pagharang sa isang kliyente sa panahong iyon dahil ang bawat kamatayan ay nakapiksong punto sa universo. Kung isang tao ay itinakdang mamatay sa tiyak na sandali, mamamatay siya anumang mangyari. Ibinulyag ni Nathan na nakahanap sila ng paraan upang lagpasan ang hindi maiiwasang ito sa pamamagitan ng paglalakbay sa oras. Sa pamamagitan ng pagbabago ng mga pangyayari bago ang kamatayan ng isang tao, hinahati nila ang timeline sa dalawa. Sa orihinal na universo, mamamatay pa rin ang tao, ngulit sa bagong paralel na universo na nalikha dahil sa pagbabagong iyon, mabubuhay siya. Ibig sabihin, may nalikhang bagong parallel universe kung saan hindi namatay ang tao. Gayunpaman, ang ahente na naglakbay sa hinaharap ay hindi na makakabalik sa kasalukuyan dahil siya ay nasa parallel na universo na iyon. Ipinagpatuloy ni Nathan ang paliwanag na nag-invest siya ng maraming pera at oras sa proyektong ito at nagwakas na nagtagumpay sa paglikha ng time machine. Para manatiling lihim ang tagumpay na ito, iniaalok nila ang kanilang serbisyo lamang sa mga mayayamang individual na kayang magbayad ng malaking halaga para iligtas ang kanilang buhay. Samantala, nagkita si Connor, ang isang ahente ng Lifeline, at ang kanyang asawa na si Hailey. Pareho silang nagtatrabaho sa parehong ahensya kaya madalas silang nagkahiwalay. Kapag may bagong misyon, kailangan nilang maglakbay 33 araw sa hinaharap na nangangahulugang hindi sila nagkikita ng loob ng ilang buwan. Kabila nito, mahal na mahal nila ang isa't isa at gusto nila ang kanilang trabaho kaya matatag ang kanilang pagsasama. Gayunpaman, magkaiba ang pananaw ni Connor at Hailey tungkol sa kanilang trabaho. Mahigpit na sinusunod ni Connor ang mga patakaran ng ahensya at tanging ang kanyang mga kliyente lamang ang inililigtas niya. Halimbawa, sa simula ng kwento, iniligtas niya ang babaeng may insurance ngunit hinayaan niyang mamatay ang ibang lalaki dahil wala itong insurance. Si Hailey naman ay naniniwalang dapat iligtas ang lahat ng kaya niyang iligtas. Minsan, naglakbay siya sa oras upang iligtas ang kanyang kliyente mula sa isang aksidente sa sasakyan at iniligtas din ang isa pang lalaking sangkot sa banggaan. Para kay Connor, dapat silang mag-focus lamang sa kanilang mga kliyente habang si Hailey naman ay naniniwalang dapat tumulong sa mas maraming tao. Isang umaga, pinawag ni Hailey ng ahensya dahil nasa panganib ang buhay ng isang bagong kliyente. Pagkaalis niya, dumisita ang kanyang dating kapareho na isang detektibe. Bago sumali sa Lifeline, pulis si Hailey. Sinabi ng kanyang dating kapareho na namimiss niya ito at tinanong kung bakit siya umalis nang walang paalam. Hindi maaaring sabihin ni Hailey na nagtatrabaho siya sa isang ahensya na naglalakbay sa oras kaya binago niya ang paksa at tinanggihan ang alok niyang job offer. Pagkaraan ng ilang oras, nakatanggap si Hailey ng mensahe para iligtas ang kanyang kliyente na nagngangalang Booth. Naglakbay siya sa hinaharap at napunta sa isang parking lot. Doon, nakita niya si Booth na tinututukan ng baril ng dalawang taong handang pumatay sa kanya. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Hailey upang iligtas siya. Samantala, sa Lifeline Agency, may napansin si Jasmine na nakakagulat sa kanyang screen. Nagpakita ang tracker ni Hailey ng isang nakakabahalang babala. Habang sinusubukan ni Hailey na iligtas si Booth sa 33 araw sa hinaharap, siya naman ay nasa panganib na mapatay. Nabigla si Jasmine sa balitang ito. Agad na kumilos ang ahensya at nagpadala ng iba pang mga ahente sa hinaharap upang iligtas sina Hailey at Booth. Alam nilang iisa lamang ang kanilang pagkakataon upang mabago ang mga pangyayari at iligtas sila. Kapag nabigo, tuluyan ng mamamatay si Hailey. Sa kabilang banda, kakaligtas pa lamang ni Connor ng kanyang sariling kliyente nang makatanggap siya ng tawag sa isang hindi kilalang numero. Tinanong ng tumatawag si Connor kung naniniwala siya sa malayang kalooban at kung dapat bang manghimasok ang mga tao sa oras. Nalilitong-lito si Connor at tinanong kung bakit siya tinatawagan. Pagkatapos ay ibinilyag ng misteryosong lalaki na ang asawa niyang si Hailey na nasa isang misyon ay mamamatay makalipas ang 20 minuto. Ipinaliwanag niya na kahit na nagpadala na ang Lifeline ng iba pang mga ahente upang iligtas siya, mabibigo sila. Hinimog ni Connor na iligtas ang kanyang asawa kung kaya niya.
Nabigla at nataranta si Connor at napagtanto niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at tumakbo ng buong pagkakasok upang iligtas si Hailey. Samantala, sa parking lot kung saan tumungo si Hailey upang iligtas ang kanyang kliyente, may ilang mga taong naroon, kabilang ang isang batang babae na nagngangalang Nora na dumilabew sa kanyang ama, ang gwardiya ng parking lot. Habang tinututukan ni Hailey ang dalawang umaatake at inuutusan silang umalis, dumating si Connor at sinigawan ni Hailey na umalis na at sinabing siya na ang bahala sa sitwasyon. Nalito si Hailey at nag-alinlangan. Biglang nagkaroon ng putukan. Tinamaan si Hailey ng bala at agad na namatay. Galit na galit si Connor at nagpaputok balik sa mga umaatake. Sa gitna ng kaguluhan, nabaril at napatay din ang gwardiya, ang ama ni Nora. Nasaksihan ni Nora ang pagkamatay ng kanyang ama at nagsimulang umiyak. Naramdaman ni Connor ang matinding pagkakasala dahil hindi lang siya nabigo na iligtas si Hailey, kundi pati ang ama ni Nora ay namatay dahil sa kanya. Sa puntong iyon, dumating si Nathan at ang iba pang mga ahente ng Lifeline sa pamamagitan ng paglalakbay sa oras. Inutusan ni Nathan ang kanyang team na agad burahin ang lahat ng ebidensya sa lugar. Binura ni rin ang alaala ni Nora upang matiyak na hindi niya ikwikwento sa kanino man ang kanyang nasaksihan. Sa huli, pinatulog din nila si Connor at dinala siya palayo. Iniwang parang walang nangyari ang lugar. Pagkagising ni Connor, dali-dali siyang pumunta kay Nathan at galit na tinanong kung bakit nito hinayaang makatakas ang mga pumatay kay Hailey, na dahilan kung bakit imposible na siyang mailigtas ngayon. Galit na ipinaliwanag ni Nathan na hindi maaaring isugal ang pagiging lihim ng ahensya para lamang sa isang tao. Kapag nabunyag ang kanilang kakayahan sa paglalakbay sa oras, magwawakas ang Lifeline Agency. Malamig pang idinagdag ni Nathan na wala na si Hailey at kailangan ng magpatuloy ni Connor sa kanyang buhay. Gayunpaman, determinado pa rin si Connor na hanapin ang mga pumatay kay Hailey. Dahil sa matinding pagkadismaya at paghangad ng hustisya para kay Hailey, ang patuloy na pagpupumilit ni Connor ay nagtulak kay Nathan na sibakin siya mula sa Lifeline Agency upang maiwasan ang anumang maling paggamit ng kanilang teknolohiya. Samantala, si Blake, ang pumatay kay Hailey, ay nagmamadaling umalis ng bayan kasama ang kanyang kasintahan at ang perang ninakaw niya, batid na may ahabol sa kanya. Walang sawang sinundan ni Connor ang mga bakas upang matuntun si Blake, ngulit palagi siyang nauunahan nito ng isang hakbang. Habang nagpapatuloy ang kanyang paghahabol, naaalala ni Connor ang misteryosong tumawag sa kanya na nagbabawala tungkol sa nalalapit na pagkamatay ni Hailey. Nagtaka siya kung paano nalaman ng taong iyon ang hinaharap at nagpasya siyang hanapin ang mga sagot. Bago hanapin ang tumawag, dinalaw muna ni Connor ang ospital upang bisitahin si Nora, na ang ama ay namatay sa putukan. Laking gulat niya nang sabihin ni Nora na binura ng Lifeline Agency ang kanyang mga alaala tungkol sa insidente. Determinado na matuklasan ang katotohanan at makamit ang hustisya para kina Hailey at sa ama ni Nora, sinimulan ni Connor ang paghahanap sa misteryosong tumawag na tila may hawak ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Hailey at sa mga lihim ng Lifeline Agency. Pagkalipas ng ilang araw, dumalaw si Jay sa bahay ni Connor para sa libing ni Hailey. Ibinahagi ni Connor ang kanyang pagdalamhati, tinatanggap na wala na si Hailey, at ipinapahayag ang kanyang pagsisisi sa pagkamatay ng ama ni Nora na sa tingin niya ay kasalanan niya. Nakiusap siya kay Jay, ang pangunahing mananaliksik ng Lifeline, na magnakaw ng tracker mula sa ahensya at ibigay ito sa kanya. Balak ni Connor na i-install ito kay Nora upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Alam ni Jay ang panganib sa kanyang posisyon sa Lifeline kaya nag-alinlangan siya sa una. Ngulit sa huli ay pumayag dahil sa pagkakaibigan nila ni Connor. Lumapit si Connor kay Nathan at humingi ng paumanhin. Sinabing nalampasan na niya ang pagkamatay ni Hailey at hindi na siya magkakamali. Mapagpakumbaba niyang hiniling na makabalik sa trabaho. At si Nathan, na kinikilala ang kakayahan at dedikasyon ni Connor, ay pumayag na ibalik siya bilang isa sa kanilang pinakamahusay na ahente. Samantala, si Nora ay inampon ng isang pamilya, ngunit labis siyang minamaltrato, pinababayaan, pinagkakaitan ng pagkain at ikinukulong sa kanyang silid. Dahil nag-aalala sa kalagayan ni Nora, dinalaw siya ni Connor sa bahay nito habang nag-iisa siya upang kumustahin. Ininstall niya ang Lifeline tracker na nakuha niya at ipinaliwanag kay Nora
na ang kanyang yumaong ama ang nag-order nito para sa kanyang kaligtasan. Tiniyak niya kay Nora na poprotektahan siya ng aparato. Matapos maikabit ang tracker, palihiming kinuha ni Jay ang detalye ni Nora at nangakong pananatilihing itong lihim. Bago umalis, muling binura ni Connor ang mga alaala ni Nora upang hindi nito matandaan ang kanyang pagbisita o ang pag-install ng tracker. Ang layunin niya ay mabuhay si Nora ng walang takot o kabahala, ligtas sa ilalim ng teknolohiya ng Lifeline. 6 na taon ang dahan-dahang lumipas para kay Connor, habang patuloy siyang pinimumultuhan ng kasalanan dahil sa kabiguang mailigtas si Hailey. Bigitang sa 6 na taon nang lumipas sa totoong mundo, dahil sa paulit-ulit niyang paglalakbay sa hinaharap, 2 o 3 taon lamang ang lumipas para sa kanya. Kabilang ng pagdaan ng panahon, nananatiling malalim ang kanyang pagsisisi. Samantala, si Nora ay lumaki na bilang isang dalaga at patuloy niyang tiniis ang pagmamaltrato ng kanyang mga among mga magulang. Sawang-sawa na sa 6 na taong mapang-apis na kalagayan, tuluyan na siyang tumakas mula sa kanilang bahay. Mag-isa at naghahanap ng matutuluyan, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Tom na nag-offer ng pansamantalang tirahan. Nakatanggap si Jay ng abiso na si Nora ay nakatakdang mamatay sa isang aksidente makalipas 33 araw. Agad itong nalaman ni Connor at dumiretso sa bahay ni Nora, ngunit nakaalis na ito. Gamit ang lokasyon ng tracker, naglakbay si Connor ng 33 araw sa hinaharap, determinadong iligtas si Nora sa kanyang nalalapit na kamatayan. Samantala, ang pumatay kay Hailey, si Blake, ay nagpalit ng pangalan at nagsimula ng bagong buhay. Sa loob ng 6 na taon mulang pagkamatay ni Hailey, nagbago si Blake at iniwan ang kanyang kriminal na nakaraan. Ngunit ang kanyang bagong pagkakakilanlan ay walang opisyal na pahintulot, kaya humingi siya ng tulong sa isang kaibigan na maaring magbigay sa kanya ng lehitimong ID kapalit sa isang pabor. Samantala, si Nora ay nananatili kay Tom, hindi sigurado sa susunod niyang hakbang sa buhay matapos iwan ang kanyang dating tahanan. Dahil sa trauma ng pagkawala ng kanyang ama at sa pagtakas mula sa kanyang among mga magulang, tuluyan na siyang nalugmok sa kawalan ng pag-asa. Isang gabi, lasing at lubos na pinanghihinaan ng loob, umakyat siya sa tuktok ng isang gusali. Hindi ni alam na nakatanggap si Jane ng abiso tungkol sa nalalapit na pagkamatay ni Nora dahil sa pagkahulog. Sa kabutihang palad, ang tracker na ikinabit ni Connor ay nagbigay ng bawala sa tamang oras. Dumating si Connor bago pa mahulog si Nora at nailigtas ang kanyang buhay. Inalo ni Connor si Nora na nagtataka kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Nagpa siya si Connor na sabihin ang katotohanan. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa Lifeline Agency at bakit kinakailangang burahin ang mga alaala ni Nora upang maprotektahan siya sa kanilang pagmamatiyag. Muling nag-atubiling si Connor, muling burahin ang mga alaala ni Nora. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Nora ng isang misteryosong pakete na naglalaman ng cellphone at mensaheng nagtatanong kung naaalala niya na binura ang kanyang mga alaala. Dahil sa pagkamauusat at kaba, tinawagan ni Nora ang numerong ibinigay at nalaman niya na ito ay kay Jack. Ibiniwal ni Jack na nasa kanya ang lahat ng mga alaala ni Nora at inanyayahan siyang makipagkita sa isang itinakdang address. Kasama ang kanyang kaibigan, nakipagkita si Nora kay Jack sa nasabing lugar, kung saan nakasalubong nila ang isang ahente na kararating lamang sa pamamagitan ng paglalakbay sa oras at agad na tumakas. Ipinaliwanag ni Jack na naroon sila sa isang sikretong ahensya na may time travel machine. Inimunhahi ni Jack na magsanib puwersa sila ni Nora upang labanan ang ahensyang ito. Dahil sa pagkamauusat at nagkaroon ng bagong layunin, pumayag si Nora sa alok ni Jack. Sa Lifeline Agency, masayang ibinahagi ni Jay kay Nathan ang isang bagong tagumpay sa paglalakbay sa oras. Natuklasan niya ang isang formula na maaring magpahintulot sa kanila na bumalik sa nakaraan at iligtas ang mga taong hindi nila nailigtas noon. Ngunit dahil sa panganib ni Nathan sa kanyang malaking puhunan sa kasalukuyang teknolohiya, mariing niyang tinanggihan ang mungkahi ni Jay. Hindi lamang niya tutulang ang karagdagang pagdebelopo ng formula, kundi binawi niya rin niya ang access ni Jay sa pangunahing laboratorio ng ahensya upang pigilan siyang ipagpatuloy ang ideyang ito. Samantala, nakatanggap ng tawag muli si Nora mula kay Jack na nagbabawala tungkol sa paparating na ahente na naglalakbay sa oras. Ang misyon ay pigilan siya. Agad na kumilos si Nora upang salubungin ang ahente, ngulit mapanglaban ang kakayahan.
kabilang ang kanyang pagsusumikap, natalo si Nora at nasaktan bago nakatakas ang ahente. Sa ibang bahagi ng kwento, si Jasmine, na matagal nang may damdamin kay Connor, ay tuluyan nang nag-propose sa kanya matapos ang maraming taon. Tinanggap ni Connor at nagsimula silang magsama sa isang bahay. Ngunit agad napansin ni Jasmine na nakatuon pa rin si Connor sa paghahanap kay Blake, ang pumatay kay Hailey. Kabilang ang kanilang bagong buhay, ang hindi pa nalulutas na paghahanap ni Connor ay mabigat na pasain sa kanilang relasyon. Kinabukasan, nakita ni Connor ang larawan ni Blake at nagsimulang magtanong kung may nakakakita ba sa kanya. Nakarating ang balita kay Blake na ngayon ay may sarili na ring pamilya, kaya nagpasya siyang harapin si Connor para tapusin na ang matagal na alitan. Umaasa si Blake na matapos na ang lahat, batid na maaring masira ng patuloy na paghahanap ni Connor ang kanyang bagong buhay. Habang nakaupo si Connor sa isang restaurant, biglang lumitaw si Blake at nagsimulang humingi ng tawad. Ipinaliwanag niya na hindi sinasadya ang putok na pumatay kay Hailey at nangyari lamang ito habang pinoprotektahan niya ang kanyang amo sa isang putukan. Sinabi ni Blake na iniwan na niya ang dating lupang luta upang mag-focus sa kanyang pamilya. Nakiusap siya kay Connor na patawarin siya at magpatuloy na sa kanyang buhay. Ngunit dahil sa matagal na paghahanap ng mga sagot, sumabog sa galit si Connor at inatake si Blake. Nagkaroon ng matinding suntukan na nagtapos sa pagtakas ni Blake na iligtas niya ang sariling buhay. Samantala, galit na galit si Tom kay Nora dahil sa pakikialam niya sa mga naglalakbay sa oras. Lalong nag-alab ang kanyang galit hanggang sa muli nakipag-ugnayan si Jack kanya at nag-offer ng pagkakataong itama ang pagkakamali ni Nora. Nangako si Jack ng $10,000 kay Tom kung magtatagumpay si Nora na pigilan ang isang bagong ahente. Dahil sa tukso ng pera, napilitang kung Tom hilstuhamin si Nora sa kanyang misyon. Samantala, si Blake ay labis na nababaghab at binabigatan ng kanyang nakaraan, kabilang sa kanyang mga pagsusumikap na magsimula ng muli para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Hinikam siya ng kanyang asawa na harapin si Connor at tuluyan ng tapusin ang siglot. Dahil sa desperasyon, nagtungo si Blake sa bahay ni Connor na may dalang baro at Tinawagan siya. Ipinaliwanag niyang balak na niyang umalis ng bansa kasama ang kanyang pamilya at ayaw na niya ng gulo. Ngunit nananatiling galit si Connor at nangakong hindi titigil sa paghahabol kay Blake. Sa isang tensyonadong sandali, binigyan ni Blake si Connor ng ultimatum. Alinman sa hayaang umalis siya ng mapayapa o barilin niya si Connor doon mismo. Napagtanto ni Connor na seryoso si Blake at nakita niyang nakataya ang kaligtasan ng pamilya nito, kaya napilitan siyang pumayag at magbigay ng huwad na pangako. Nanumpa siyang hindi na niya hahabulin si Blake. Samantala, sa punong tanggapan ng Lifeline, ang pagtanggi ni Nathan na suportahan ang pagsisikap ni Jay na bumuo ng time machine ay nagtulak kay Jay na ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik ng palihim sa sarili niyang bahay. Matapos ang ilang linggong walang tigil na pagsusumikap, matagumpay na nakagawa si Jay ng isang prototype na hindi lamang kayang magdala ng mga tao sa hinararap, kundi nagbibigay daan din sa paglalakbay sa anumang punto sa nakaraan. Gayunpaman, natuklasan niya na nangangailangan ng makina ng napakalaking enerhiya upang gumana ng maayos. Samantala, nakatanggap si Nora at ang kanyang mga kaibigan ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng susunod na ahenteng naglalakbay sa oras at agad silang kumilos upang salubungin ito. Pagdating nila sa lugar, nadatnan nila ang ahente na sinusubukang iligtas ang kanyang kliyente. Hinarap ng grupo ni Nora ang ahente na nauwi sa isang mabangis na labanan. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nagawang manaig ng ahente laban sa kanila at dahil sa kakulangan ng oras, trahedyang namatay ang kanyang kliyente. Umuwi si Nora at ang kanyang mga kaibigan at natagpuan ng kanilang gantimpala kasama ang isang liham na nagpapatunay na natapos na ang kanilang misyon. Habang nagdiriwang ang iba, labis na nabagabag si Nora sa katotohanang hinayaan nilang may mamatay kahit alam nilang ang ahente ay nagtatangkang magligtas ng buhay. Sa Lifeline Agency, labis na nabahala sina Nathan at Jasmine sa misteryosong panghihimasok na naglalagay sa panganib sa kanilang mga operasyon.
Pinaghinalaan nilang may tagaloob na naglalabas ng impormasyon o sumasabotahe sa kanilang mga misyon. Inutusan ni Nathan ang isang masusing investigasyon upang matukoy kung sino ang responsable sa paghadlang sa mga ahente. Inusisa nila ang sugatang ahente na naglarawan sa itsura ni Nora. Matapos siyang masusing pagsisiyasat, natuklasan ni Nathan na si Jack, isang dating ahente ng Lifeline, ang nasa likod ng mga pagkagambala sa kanilang operasyon. Nahack ni Jack ang sistema ng Lifeline upang makuha ang impormasyon tungkol sa mga misyon ng ahente at ginamit ito upang manipulahin si Nora at ang kanyang mga kasama para hadlangan ang mga pagsisikap ng Lifeline. Determinado si Nathan na pigilan si Jack at gumawa siya ng plano upang harapin at patahimikin ito. Samantala, makalipas ang maraming araw, nakatanggap si Nora ng tawag mula kay Jack na pumapayag na makipagkita sa kanya ng personal. Nagmadali siyang pumunta sa kanilang tagpuan at laking gulat niya nang makita si Jack na naka-wheelchair at umaasa sa oxygen tank upang mabuhay. Sinimulan ni Jack na ipaliwanag kay Nora ang katotohanan tungkol sa Lifeline, isang lihim na ahensya na binabago ang natural na takbo ng mga pangyayari papamamagitan ng pagliligtas ng mga buhay gamit ang paglalakbay sa oras. Bawat pakikialam ay lumilikha ng panibagong parallel universe dahil sa orihinal na timeline, itinakda ang mga taong iyon na mamatay. Ibinunyag ni Jack na dati siyang bahagi ng Lifeline, ngunit kalaunan ay napagtanto niya ang moral na implikasyon ng kanilang mga ginagawa. Naniniwala siya na ang pagbabago ng kapalaran ay sumisira sa natural na kaayusan at maaaring magdulot ng pinsala sa mismong universo. Ang kanyang misyon na hadlangan ang Lifeline ay nag-ugat sa paniniwalang dapat mangyari ang mga bagay ayon sa itinakda ng kalikasan nang walang pakikialam ng tao. Kinwestiyon ni Nora ang moralidad ng Lifeline, iginiit na ang pagliligtas ng buhay ay likas na mabuti. Ngunit itinuro ni Jack na ang tunay na motibo ng Lifeline ay kita, hindi malasakit. Isinalaysay ni Jack ang insidenteng kinasangkutan ng ama ni Nora, ipinaliwanag niya na ang pagkamatay nito ay bunga ng interbensyon ng Lifeline upang protektahan ang isang nagbabayad na kliyente. Ang trahedyang ito ang sumira sa buhay ni Nora. Nang ibunyag ni Jack ang buong katotohanan tungkol sa Lifeline at sa papel ni Connor sa paglagay ng chip kay Nora, lubos siyang nayanig. Nang maramdaman ni Jack ang nalalapit na pagdating ni Nathan, itinago niya si Nora at nakiusap na makinig siya sa anilang pag-uusapan upang mas maunawaan ang lahat. Biglang pumasok si Nathan, galit na galit sa mga ginawa ni Jack at sa bugso ng galit, pinutol niya ang supply ng oxygen ni Jack na nagdulot ng trahedyang pagkamatay nito. Sa nasasaksihan niyang yon, tuluyan siyang nakumbinsi sa kaduda-dudang moralidad ng Lifeline. Wasak ang loob ngunit determinadong malaman ang buong katotohanan, nagpasya si Nora na harapin si Connor tungkol sa pagkamatay ng ama niya, hawak ang Lifeline chip bilang ebidensya. Samantala, dinala ni Jay ang tagal ng hinihintay na balita kay Connor sa anang bahay, ang matagumpay na pagkakabuo ng isang time machine na kayang maglakbay ng hindi lamang sa hinaharap kundi pati sa nakaraan. Umasa si Connor na ang tagumpay na ito ay makakatulong upang mabawi ang pagkamatay ni Hailey na 7 taon niyang pinapangungulanga. Kaya hinimok ni Connor na tapusin ni Jay ang makina, nangangakong hindi niya nilin makakalimutan ang utang na loob. Sa Lifeline headquarters, naging mausisa si Jasmine sa huling pagdating ni Jay at sa mga ginagawa niya sa labas ng trabaho. Kinabahan si Jay at iniwasan ng mga katanungan ni Jasmine, nangangambang maghinala si Jasmine sa kanyang mas malalim na pagkasangkot kay Connor. Nagawang makapasok si Jasmine sa bahay ni Jay at naalam na nakausap siyang malit na si Connor. Doon, natuklasan niya ang lihim na proyekto ni Jay, isang nakatagong time machine na ginawa niyang nang hindi naaalam ni Nathan. Ang tuklas na ito ay nag-iwan kay Jasmine ng matinding pagkalito dahil alam niya na kung magtatagumpay si Jay na iligtas ang asawa ni Connor, mawawala sa kanya si Connor na matagal na niyang minamahal. Samantala,
Naglatag ng bitay si Nora upang mahuli si Connor. May dala siyang baril at posos at balak niyang harapin si Connor tungkol sa papel ng lifeline sa pagkamatay ng ama niya at sa pagbubura ng kanyang mga alaala. Ang plano niya ay hulihin si Connor at pagkatapos ay tapusin ang kanyang sariling buhay bilang bahagi ng kanyang paghihigante. Ngunit bago pa niya maisakatuparan ng plano, dumating si Connor at nailigtas siya sa isang mapanganib na sitwasyon kaya nabigo ang kanyang unang balak. Nang hawak niya na si Connor, hinarap niya muna ito sa tutok ng baril at hiniling ang buong katotohanan tungkol sa mga ginawa ng lifeline. Ayaw man, inamin ni Connor ang kanilang pagkasangkot sa pagkamatay ng ama ni Nora at sa manipulasyon ng kanyang mga alaala. Dala ng galit at paghangad ng hustisya para sa kanyang pamilya, dinala ni Nora si Connor sa isang abandonadong building kung saan niya ito ginapos at pinagana ang kanyang lifeline tracker. Matatag siyang nagpahayag na tatapusin niya ang naiwan na misyon ni Jack, ang paggibain ng lifeline sa pamamagitan ng pagpapatay kay Connor at Nathan. Sa kanyang determinasyon, trahedyang pinatay ni Nora si Connor sa pangunahing universe. Sa mandaling natanggap ng lifeline ang signal ng pagkamatay ni Connor sa isang timeline, agad silang nagpadala ng panibagong ahente upang makialam. Dumating ang ahente sa tamang oras at napigilan ni Nora na matuluyan siyang barilin si Connor. Sa halip, napabagsak niya ni Nora at nasiguro ang kaligtasan ni Connor. Pagkatapos, ibinalik nila si Connor kay Nathan na sa tindi ng galit ay nag-utos na alisin ang tracker ni Connor upang maiwasan ang anumang pagliligtas sa kanya sakaling mapahamak siya muli. Itinalaga ni Jasmine na may nararamdaman pa rin kay Connor na pangawalagan ang gawaing ito. Ngulit nahati ang loob ni Jasmine sa kanyang katapatan sa lifeline at sa kanyang pagmamahal kay Connor. Sa huli, pinili niyang tulungan si Connor. Pinalaya niya ito mula sa kustodya ng ahente at nakatakas si Connor mula sa ahensya. Naghahanap ng kanilungan at gabay, nagmadali si Connor sa bahay ng kanyang kaibigan na Jay at isinalaysay ang nangyari, kabilang ang trahedyang pagkamatay ni Nora. Sa kawalang pag-asa, nakiusap si Connor kay Jay na gamitin ang time machine upang maligtas si Nora. Ipinaliwanag ni Jay na isang beses lamang maaaring gamitin ang makina. Hinarap ni Connor ang isang napakasakit na desisyon. Bumalik ng 7 taon sa nakaraan upang iligtas si Hailey na 7 taon niyang pinapangungulanga o bumalik ng 7 oras upang iligtas si Nora na ang buhay ay nasira dahil sa kanyang pagkasangkot sa lifeline. Matapos magpag-isipan ng mahaba ni Connor, pinili niya na gamitin ang kanyang nag-iisang pagkakataon upang iligtas si Nora. Ipinangyaralan niya ang kanyang desisyon sa paniniwalang si Hailey kung nabubuhay pa ay gagawin din ang parehong pagpipiliin dahil lagi niyang inuuna ang kapakanan ng iba. Matapos magpasya si Connor na bumalik ng 7 oras sa nakaraan, hinarap niya si Nora bago pa niya ito mabaril. Ipinaliwanag ng kasalukuyang Connor na siya ay nagmula sa hinaharap upang pigilan siyang magkamali ng malubhang pagkakamali na habang buhay ay pagsisisihan. Hinimok niya si Nora na bitawan ang galit at magpatuloy sa buhay. Naantok si Nora sa pakikiusap ni Connor at nang makita ang determinasyon sa kanyang mga mata, nagpasya siyang umatras. Samantala, napagtanto ng hinaharap na Connor ang tunay na potensyal ng time machine ni Jay. Naunawaan niya na kahit isang beses lamang ito maaaring gamitin papunta sa hinaharap, ang pagbalik sa mas maagang panahon ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Pagbalik sa makina ni Jay matapos maligtas si Nora, binalak ni Connor na bumalik ng 7 taon sa nakaraan. Sa pagkakataon ito, layunin niyang pigilan hindi lamang ang pagkamatay ng kanyang asawang si Hailey, kundi pati ang pagkamatay ng ama ni Nora. Binabago ang kanilang mga kapalaran at nagtatakda ng bagong landas para sa lahat ng sangkot. Sa kapanapanabik na twist na ito, nagwakas ang kwento sa isang mapag-asang tono na binibigyang diin ang mga temang pagtubos, pagpapatawad at ang komplikasyon ng pagbabago ng kapalaran sa pamamagitan ng paglalakbay sa oras. Ang paglalakbay ng bawat tauhan, puno ng liko at sorpresa,
ay humantong sa isang kasiyasiyang wakas habang hinaharap nila ang kanilang mga desisyon sa nakaraan at hinaharap. At dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood mga kaibigan. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!